Hoy, good morning Luzon, Visayas at Mindanao at bad morning para sa mga maisog. Rest in peace sa Maisog Peace Rally. Ayos siya na. Rest in peace sa Maisog Peace Rally. Wala na pong Maisog Peace Rally. Anyari? Mukhang natsugi na. Bakit kanyo? Bakit biglang nawala ang Maisog Rally? Hindi na nasundan matapos yung ginawa nila dyan sa California, dyan sa Estados Unidos. Sabay hindi na nasundan itong Maisog Rally. Bakit kaya? Uy! Ano yan? Talo na? Suko na ka-coffee? Patay na po ang Maisog. Nako, condolences ka-coffee sa mga DDS na umasa sa Maisog na mapapabagsak nila ang administrasyon ni PBBM. Hindi kayo nagtagumpay. Hindi nyo napabagsak itong administrasyon ni PBBM. At may pagbabanta pa sila dito ka-coffee. Oh. Naalala ninyo yung kauna-unahan nilang Maisog? Sabi, remember EDSA? Baste tells President Marcos Jr. Wow, nagbanta pa ha. Tandaan daw po ni PBBM ang nagyari sa EDSA. Yan ang banta dito ni Baste Duterte. Wow, nanakot. Wow, anyari? January nyo pa sinabi yan eh. Anong petsa na ngayon? August na Kakamaisog rally ninyo. Hindi effective. Hindi kayo sinamahan ng taong bayan sa kilos protesta ninyo. Kasi alam naman ng taong bayan na may self-interest yung paggagawa nyo dyan ng maisog kundi mangampanya. Paano natin nasabi na rest in peace na yan? Nag-monitor tayo sa mga tao na nag-i-initiate itong Maisog Rally. Ayan, TAPS Coalition. Check nyo si TAPS Coalition, di na nagpo-post. Wala na silang mga activities. Ang pinaka-recent ata nila yung July 25 ata yan, dyan sa Butuan. O dyan Cagayan de Oro ata yan ka-coffee. Pero ano naman yan, flop naman yung Maisog Rally nila ngayon. August 3 na, wala pa silang bagong schedule. Ano yan, na-realize nila na hindi na effective yung Maisog Rally nila. Minonitor natin si Glenn Chong, wala silang mga post dyan. Si Atty. Vic Rodriguez, walang post. Si Harry Roque, wala silang post patungkol dyan sa Maisog Rally. Ang mga Duterte, wala akong makita na post unless naka-block ako sa mga sinusundan ko. No? At hindi ko nakikita itong mga post nila sa upcoming Maisog Rally nila. Paano? Sinasayang ninyo ang resources Siyempre, magrarenta ka ng lights and sounds. Magbabayad ka ng tao para pumunta. Pakakainin mo yung mga tao. Diba? Milyon ang ginagastos dyan. Sinasayang nyo lang yung resources na yan. Itulong nyo yan sa mga nabiktima ng bagyo. Ng baha, wag na kayo magsayang. At alam mo ba bakit nila tinigil yan? Mukhang wala nang nagpupondo. Sino ba kasi nagpupondo niyan? Si Kibuloy, sige, grupo ni Kibuloy. Pero medyo humihina ang kita Sige, sabihin natin yan. Isa o dalawa, pinondohan niya ng Kingdom of Jesus Christ. Ng kampo ni Kibuloy. Yung iba, pinondohan ni Digong. Yung iba, pinondohan ng Pogo. Wala nang Pogo, di ba? Pinaban na ni PBBM yung Pogo na yan. Palagatasan nila yan Diyan sila humuhut-hut Diyan sila kumikita Diyan sila kumukuha ng pera diyan sa Pogo. Mahina ang kita ng Pogo ngayon. Binan na ng presidente paano pa mapupunduhan yung Maisog Rally nila? Kaya yan, tinigil na muna nila yan. Totoo ba? Tinigil? O meron pa? Hindi lang natin alam. May upcoming in the coming days. Wala na kasing Pogo. Isa pa, ka-coffee. Bakit natigil yung Maisog Rally na yan? Yung ilang potentially tatakbo sa pagka-senador, dumidistansya dyan sa Maisog Rally. Kasi negative yung imahe ng Maisog Rally. Duterte-led yan Anong nangyayari sa mga Duterte ngayon? Iniisa-isa. Diba? Negatibo yung dating. So, umiiwas sila dyan. Hindi sila sumasali dyan sa Maisog Rally. Yung mga local government officials, hindi rin nakikipag-participate. Ang dinadahilan nila, hindi sila nabibigyan ng permit ng mga LGUs. Bakit ka naman magbibigay ng permit? Baka mapasama lang yung community mo. Diba? Di doon sila sa mga Freedom Park. Hindi mo naman kailangan ng permit dyan Kung ipupush talaga nila yan, magmamaisog rally talaga sila dyan, lipat sila ng Freedom Park. Hindi mo kailangan ng mga permit dyan. Yun nga lang, ayaw na ng ilang mga local government officials na ma-associate sila dito sa mga Duterte o dito sa Maisog Rally kasi mapapasama sila. Diba? Negatibo nga yung imahe niyan, didikit ka ba naman? Kung ikaw kandidato ka, politiko ka, kapit ka sa matatag. Diba? Hindi ka doon sa pabagsak. Pabagsak ang mga Duterte Unti-unting nabubura ang legasiya kung mayroon mang naiwang legasiya dahil sa patuloy nilang pambabastos kay PBBM. Patuloy nilang pambabastos sa presidente. Ayan. Unti-unti nang naglalaho yung ginagawa nila. Natatakot paano? Lumalabas ang katotohanan ito lang yung issue sa ICC issue sa Pogo Naku, malaking pananagutan ni Tatay Digong dyan The best president ever Sino ba yung nag-issue ng executive order?
para mamayagpag yung pogo na yan. Di ba? Grabe ha, naglalabasan itong mga issue na yan. And thank you tayo dyan sa investigasyon na ginagawa sa Senado at sa House of Representatives, sa Kongreso natin ha. At nabubulgar na itong mga kalokohan na ito ng pogo. Tumabo talaga sila dyan ng bilyon-bilyon na salapi dyan sa pogo na yan. At ang masaklap pa, kinanlong pa nila itong si Harry Roque. Ito, malaki ang ano nito malaki ang kinakailangan itong pagbayaran Kinanlong pa yung isang pugante mula sa China. Grabe ha. Ano yun, nagkataon lang. May pugante sa China na nagtatrabaho sa Pogo dyan sa South Lucky 99. Ano lang, nagkataon lang. Biglang napunta sa Tuba Benguet. Diyan ka pa ba titira sa Tuba Benguet? Ba't diyan ka magtatago? At nagkataon pa na bahay ni Harry Roque, na si Harry Roque ay nag-aabogado sa Whirlwind Corporation. Nagkataon lang ba yan? Aba, kasinungalingan ninyo dyan. Hindi na kayo umuobra. Halatang halata naman Hindi naman nyo maluloko ang taong bayan. And even the Senate, hindi nyo maluloko yan. Ngayon, bagsak na yun ang negosyo. Bagsak ang negosyo. Di ba, namayagpag naman kayo ng panahon ni Tatay Digong Ngayon daw, ang Davao inaapi. Sabi nila Teka, may nakita kong post yan sa Facebook Inaapi daw nila ang Davao ngayon. Kasi daw, bakit may mga checkpoint dyan sa Davao City? Hala. Malamang, ginagawa nila yung trabaho nila. May pugante na nandiyan Nandiyan pa raw si Kibuloy Bakit daw pinagtutulungan itong Davao? Kaya mga taga Davao, galit na raw sa administrasyon. Yan ang sinasabi nila dyan. At meron kasing video, teka, hinahanap ko May video dyan sa airport. Yan. Na marami daw nag-checkpoint dyan sa airport. Malamang para mahanap yung kikilos protesta sila dyan. Yan, may mga pulis. Kung makikita ninyo, yan, mga pulis dyan sa may airport nag-checkpoint sila dyan. Kasi medyo matagal-tagal na na hindi nakukuha si Kibuloy hanggang dyan, nandiyan pa rin yan si Kibuloy Sinasabi nila, bakit ginagawa yan sa Davao? For the longest time wala nang hawak ni Baste Duterte itong LGU itong police wala hindi ka makaporma talaga dyan ngayon naninindigan itong ang PNP leadership na hindi pwede palitan natin yung mga tao na yan kasi masyado ng kampante na yan. Kailangan na ma-reshuffle yan at ma-i-assign sa ibang mga lugar. Kasi hanggat masyado ng kampante yung mga pulis, mga opisyalis na nandiyan sa Davao, malaya lang si Kibuloy dyan. Magpalibot-libot lang siya. So anyway, going back tayo. Balikan natin itong sinasabi ni Baste Duterte kay PBBM, Remember EDSA. Parang dating nito sa akin, nagbabanta siya, Ito ay January 28 pa ito, 2024 ito. Remember EDSA, Baste tells President Marcos Jr. Tingnan natin kung naging effective sila dyan sa kilos protesta nila sa pamamagitan po ng maisog. Mayor Sebastian Baste Duterte has asked President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to recall what happened to his family in 1986, referring to the first people power revolution that led to the ouster of Marcos Sr. from the presidency. Ganyan siya mag-utos si Baste Ganyan siya mag-utos noong January. Marcos, alalahanin mo yung nangyari sa pamilya mo noong 1986 na pinatalsik yung tatay mo. Yan, ganyan yung linyahan niya Duterte said this during the Candlelight Prayer Rally. Yan yung kauna-unahan natin nilang maisog rally yan sa San Pedro Street, dyan po sa Davao City. The prayer rally was held shortly after the hakbang ng maisog campaign at the Grand Menseng Hotel, where he took a swipe at Marcos Jr. by calling for his resignation. Yan, di natin makakalimutan yan Yung pinagre-resign niya si PBBM. Magkapal ng mukha. Ang tigas Mag-resign ka na, PBBM. Ano ka? Sino ka para mag-utos sa mag-resign ang presidente? Sabi niya, quote natin siya. Just a simple message sa atong Pangulo from now on, before you go to bed, think of the Romanovs. Think of Benito Mussolini and his wife. Think of what happened to you in 1986. Maybe you will reconsider the direction that you are taking, Duterte said during his 12-minute speech dyan po sa prayer rally na yan. At nasundan pa yan na kung ano-ano mga patutsyada nila sa pamilya Marcos. The mayor, son of former President Duterte, vented his anger
after learning that allies of the first family were allegedly behind the nationwide movement on People's Initiative to change the Constitution. Ginigiit kasi nila na babaguhin yung mga political provisions dyan sa ating saligang batas. Paulit-ulit na nga si Presidente dyan. Tanging economic provisions lang ang babaguhin. Pero sige, tuloy pa rin sila, ka-coffee. Baste urged the Buenos to oppose the People's Initiative, saying that it is the politicians' hunger for power that drives some of them to amend the 1987 Constitution so that they will stay in power. Nakalimutan siguro ni Baste na yung tatay niya, ginawa din yan. Diba? Isinulong din yung federalism, pero hindi nag-prosper, hindi nag-develop yan. Ano yan? Diba? Yan ang tinatawag nating double standard yan. Pag kayo, pwedeng baguhin ang konstitusyon noong nakaupo ang tatay. Pero ngayon, na nawala na ang tatay at si Marcos, may mga panukala na baguhin ang konstitusyon, ayaw nyo. Kasi hindi kayo yung nakapwesto. Hunger for power ba yan? Nung panahon ninyo, anong tawag ninyo yan? Hindi yan hunger for power? Aba, double standard yan. He told politicians that having been elected to the public office is a privilege and opportunity to work for the betterment of the country and that they should not think of staying in power. Exactly. Sino ba mananatili dyan? Sinabi ba ni PBBM na gusto niya magstay dyan? After 6 years, aalis yan kasi nasa konstitusyon natin. Kayo, after 6 years, nakaalis na kayo dyan O ayaw niyong umalis. Gusto niyong bumalik sa pamamagitan ng pagsakal kay PBBM, pag-appoint ng mga tauhan ninyo sa miyembro ng gabinete niya. Aba, hindi naman pwede yan. The younger Duterte added that he was also dismayed by the efforts in Congress calling on the Philippine government to cooperate with the International Criminal Court on the investigation of alleged extrajudicial killings during the term of former President Duterte. Hindi nyo mapipigil yan. Yang ICC na yan dahil ang gobyerno ng Pilipinas nagsabi, hindi kami pipigil sa Interpol. Kung magsaserve itong Interpol ng arrest warrant, hindi namin pipigilan yan because it is not part of our business. Yan ang sinasabi ni Department of Justice Secretary Rimulya dyan. Hindi nila pwedeng pigilan yan dahil commitment ng gobyerno ng Pilipinas yan sa Interpol. O yari kayo dyan. Kakabahan na naman kayo dyan. Ay nako, thank you sa taong bayan na hindi nakinig dyan sa Maisog Rally at tuluyan ng namayapa yung Maisog Rally. Sana wag nang mag-reincarnate, sana wag nang mabuhay yung Maisog. Ayan our condolences sa mga DDS sa pagpanaw ng Maisog Peace Rally aka Murahan Rally. Wag na sana kayong bumalik. Tama na yan, ka-coffee. Kung mangangampanya yung mga politiko, baguhin nyo yung style nyo. Wag nyo gamitin yung Maisog dahil negative yan, ka-coffee. Yan, gentle advice yan sa mga politiko. Wag kayong dumikit dyan sa Maisog dahil hindi kayo mananalo, dahil negatibo yung dating. Yung branding na Maisog, negatibo yan dahil palaaway ang dating yan. Baguhin ninyo ang style ninyo, isip kayo ng ibang pangalan kung gusto ninyong magkaroon ng magandang laban sa inyong kandidatura sa 2025. Isip-isip kayo at dumistansya kayo sa mga Duterte dahil si Amy Marcos lang ang dikit ng dikit dyan. Baka hindi kayo manalo kasi grabe ang paninira nito sa mga Marcoses. Automatic kapag dumikit ka sa Duterte, yung boto ng mga loyalista, definitely hindi mo makukuha yan. Dahil alam naman ng mga loyalista kung anong ginawa ka ng mga Duterte sa mga Marcoses. Kung ikaw loyalista, iboboto mo pa ba? Si Digong? Yung mga nakadikit kay Digong? Definitely hindi na. Sino yung mga yan? Harry Roque, tatakbo daw, party list. Good luck kung mananalo. Vic Rodriguez, tatakbo daw, senador. Glenn Chong, hindi ko alam kung senador o party list ang tatakbuhan. Yung mga nakadikit dyan Naku, alanganin yan. Even yung mga PDP ayaw dumistansya dyan sa Maisog. Si Bongo, dumistansya. Ayaw dumikit siya sa Maisog. Hindi nagsasalita dyan sa Maisog. Dahil matalino Alam niya na magiging negatibo yung dating sa kanya once na dumikit siya dyan sa Maisog. Kaya si Baste nang gagalaiti kay Bongo dahil hindi nagsasalita dyan sa Maisog. At least, nare-realize ni Bongo, negatibo yung Maisog, huwag didikit. Alright, rest in peace, mga DDS. Yung mga nakikinig sa atin ngayon, sige, comment naman kayo dyan ng rest in peace sa mga DDS dahil nagdadalamhati itong mga to dahil di na nasundan ang kanilang Maisog. I-comment ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa
ng iba nating mga ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo, please pasuyo na lang like and follow sa Facebook. Nasa YouTube po kayo, please click and subscribe. Yan, nandiyan dyan sa baba. I-click lang po ang subscribe. At kung nasa YouTube, no, baka hindi pa kayo naka-like, attendance check tayo, i-like lang po yung video na yan. Alright, ako magpapaalam na sa inyo. Maraming salamat po sa mga sumama sa akin. Ingat kayo ka-coffee, nasaan man po kayong panig, bahagi ng daigdig. Bye-bye!